Hi mga mare! Another day, another mini vlog na naman po tayo for today's video. At bago nga ako magsimula mga mare ay aawra muna ang inyong vlogger. Bangdalang lang naman ito kaya naman pagbigyan nyo na ako. Kita nyo naman, feeling model ang inyong vlogger. Totoo lang mga mare, pag umaalis kami ay dinadaan ko na lang sa forma. Nakaporma kasi mga mare, hindi ka halata na wala kang pera. O diba, nakasasakyan pa, hindi talaga halata na walang pera. Anyways mga mare, ngayong araw po ay pupunta kami ng Bustos. Ay ipinapagawa kasi doon ang aking asawa at kailangan niyang makita. Hindi nga ako dapat kasama pero pinipilit ako kaya ayan, napasama na ako mga mare. Lately nga mga mare ay talagang napaka homebody ko lang. Gusto ko pa kasi sa loob ng bahay at magtrabaho kaysa sa lumabas at maglakwatsa. Kinuha nga pala kami dito sa Pinagpala kaya napadaan na kami dito sa bahay ni Kapitan. Tanaw ko nga para makumusta pero wala naman siya dito mga mare. Pero hindi bale, sa susunod na lang. Medyo tanghali na nga ng mga oras na yan at bago nga kami umalis ng bahay ay kumain na kami ng tanghalian. Habang nasa daan nga kami ay nadaanan namin itong nagtitinda ng mga prutas. Wala kasi akong nag-grave dito sa Lanzones kaya naman napa-stop over kami. Naglili kasi ko mga mare at ito nga ang napaglilihan ko ngayon. Habang nasa daan nga kami ay tinikman ko na tong aming nabiling Lanzones. In fairness mga mare, matamis naman siya. 1 kilo lang pala itong binili namin at nagkakahalaga siya ng 100 pesos. Dali kasi itong masira kaya naman 1 kilo lang yung Sarap binili ba? namin. Matamis ba? Asin. Ay maasim ngang halo itong nabili namin pero okay lang. Pabili na nga rin pala ako ng 1 buko at pinalagay ko na nga lang dito sa plastic. Yung matabang lang at wala nga siyang lasa. Puro na buko juice nga ito at wala siyang halong sugar kaya naman good for the health. Nabusog nga ako dyan kaya kita nyo naman nakatahimik na ako. Fast forward nga mga mare ay nandito na po kami sa Bustos. Ito nga po pala ito sa kaibigan ng aking asawa at dito nga po kami nagpapagawa. Nga po palang swing na yan na nakikita nyo, ayan po ang next project na pinapagawa ng aking asawa. Malaki pala sa personal, ano? Akala ko naman maliit lang. Noong unang ang nakita ko to sa video mga mare, ang akala ko nga ay maliit lang. Pero nang makita ko nga sa personal ay malaki pala siya. Sobrang na-amaze nga ako sa mga naging outcome ng mga pinagagawa nitong aking asawa. Hindi ko kasi talaga maisip mga mare na yung mga bulok niyang kahoy na inuuwi sa amin ay makakagawa pala ng mga ganito. Hindi ko nga naisip mga mare na yung palang mga bulok at mga patapon na kahoy ay meron pang pakinabang. Ang pong nakapula na yan ay matalik na kaibigan ng aking asawa. Siya nga po ang gumagawa nitong mga pinagagawa namin. Pero sa totoo lang, hindi po talaga ako fan ng mga gumagawa ng ganito. Gusto ko kasi na nakikita ko ng personal pag bumibili ko ng mga kasangkapan. Kasi tapos na at makakapamili ka ng maganda kung ano yung gusto mo. Dito na hindi mo alam kung ano talaga ang kalalabasan. Pero kung sa tibay at kalidad ang pag-uusapan ay dito na ako sa aming pinapagawa mga mare. Yakal nga po pala ang tawag sa mga kahoy na pinapagawa namin. Sabi nga nila ay talagang napakatibay nito. Pagka-antik nga ito at talaga namang nagustuhan ko siya mga mare. Kaya naman yung design na yan, itinapon na yan pero napakinabangan pa namin. Paka-creative nga talaga nitong kaibigan ng asawa ko kaya naman nagustuhan ko yung mga gawa niya. Nang tumagal-tagal na nga ay ako naman ang tumesting dito sa aming swing. Bago nga yan ay kakain muna ako ng turon. Kain tayo mga mare. So, kaya ang feeling ng kumakain ng turon habang nagsuswing. Ba at in fairness, mukhang masarap ang turon pag nakaswing. Pansin ko nga mga mare na kahit hindi mo iyugo yung swing na ito ay kusya siyang nagsuswing. Diba bongga, hindi mo na siya kailangang itulak pa. Bukod nga pala sa swing na ito mga mare ay meron din kaming palalagay na coffee table dito sa harap. Bilog na lamesa nga ang ipapagawa namin dito sa harap para pag nagkakape ay meron kaming mapapatungan. Ngayon pa nga lang mga mare ay talagang sobrang excited ko na matapos ito. O kita nyo naman, para lang si Romeo at Juliet yan. Sweet nila, hindi ba? Pang sarap nga niyan sakyan mga mare habang nagsuswing. Ang masarap pa nga rin yan mga mare habang nagkukwentuhan kayo, pinagkukwentuhan nyo kung sino yung mga naging ex nyo. Panigurado ang ending, suntukan mga mare.
Joke lang po, life is short, kaya kailangan always be positive. Fast forward nga mga mare, ay hulaan nyo kung nasaan naman kami ngayon. Dalaga pa nga ako mga mare nang huli ko itong napuntahan at ngayon nga ay gusto kong balikan. Ang mga po pala namin ang aming tour guide na si Mr. J. Ilagan. Makakahula nga po pala kung nasaan kami ay bibigyan ko ng Gcash. Andito nga po pala kami ngayon sa Bustos Dam, pero sad to say, hindi po kami nakapasok sa loob. Tara po kasi ang gate papasok sa Bustos Dam dahil marami daw pong nawawala, kaya isinarado nila. Maganda po sana kung nakapasok kami dahil maganda ang view doon. Pero okay lang mga mare, at least after 30 years ay nakapunta ulit ako dito. Napaka-espesyal nga ng lugar na to para sa akin mga mare dahil dito kami unang nag-date ng aking asawa. Hindi po joke yun. No. At dahil nga magagabi na nga rin dyan, ay naisipan na naming umuwi, mga mare. Abot na nga kami ng gabi sa daan, kaya naman naisip namin na sa labas na lang kumain. Dahil sobrang gutom na nga namin ng mga oras na yan, ay dito na kami sa Eat All You Can maghahaponan. Bago nga kami nakapasok, ay nagpalista muna kami. Ito nga mga mare, ay may discount ang senior, kaya naman ipinakita ng aking asawa ang kanyang ID. No. 449 nga lang para sa aming dalawa ang binayaran nitong aking asawa. Eat all you can nga po pala dito at lahat ng pagkain na nakahapag dito ay pwede nyong kainin. Ang mga oras nga na yan ay wala namang masyadong maraming tao kaya naman hindi siksikan. Tingnan pagdating nga namin dito ay pumunta na agad kami sa buffet area. Ang dami nga talaga ng inyong pagpipilian ay hindi mo na alam kung ano ang inyong uunahin. Kanya rin po pala sila ditong mga dessert na siguradong magugustuhan nyo mga mare. Nang makakuha na nga po kami ay magsisimula na kaming kumain. Mga mare ay hindi naman ako talaga malakas kumain kahit na buffet yung aming kinakainan. Dahil eat all you can nga ito mga mare ay pwede kayong magpabalik-balik. Tawa nga dito mga mare kaya naman walang problema. Ikaw nga ay malakas kumain ay tiyak. Sulit na sulit ka dito mga mare. Ang nagustuhan ko nga dito mga mare ay ang kari-kari nila dahil napaka-crispy nung kanilang pork. O hindi naman ako kumakain ng mga taba kaya naman pinipili ko lang yung puro laman. Na kasi mga mare at baka akong ma-high blood. Kasi ang presyon ko kaya naman hinay-hinay lang. Pili nga din yung mga kinain ko dyan at halos karamihan nga ay puro mga gulay. Tatlong balik nga ako dyan mga mare pero pa konti-konti lang. Kaya nga kitang-kita nyo naman na talagang puro gulay lang yan. Nga mahina nga lang din akong kumain ay talaga namang nasulit yung aking mga kinain mga mare. Talagang 249 nga ay talagang want to sawa ka na dito mga mare. Last but not the least ay titikman ko naman itong kanilang mga dessert. Kuha nga lang pala ako dyan ng konting macaroni, lemon at saka buko pandan. For all naman mga mare ay talagang nagustuhan namin at talagang nabusog kami. Upang nabusog nga kami dyan mga mare, kaya naman thank you Lord for the blessings. Hanggang dito na lamang po at gumagabi na. Nanonood po ng aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!